Hello mga ka-Dream Portals! Today may bago tayong reading at ang reading natin ay tungkol sa bakit nga ba hindi kanya makalimutan. Ang reading natin ay bakit nga ba hindi kanya makalimutan. So meron tayong dalawang pile dito. Pile number 1, the red candle. Pile number 2, the yellow candle. Meditate on this pile and choose what pile you want to listen to. So pile number 1, pile number 2. Bakit nga ba hindi kanya makalimutan? See you in your reading. Okay, hi pile number 1. For those who chose pile number 1, this reading is for you. So sa mga nakapili ng pile number 1, which is the red candle, this is a birthday cake. So ang reading natin ay tungkol sa bakit nga ba hindi kanya makalimutan. Okay, so let's find out. Ngayon may bago tayong gagawin sa reading natin. So most of the time we start sa cards, di ba? Ngayon, ang gagawin natin is a different way. That's why we have candle today. I'll be going to lit this candle. Sisindihan ko to. And then, I'll let the God to help me provide the messages na kailangan nyo marinig. Okay? So, pile number 1, bakit nga ba hindi kanya makalimutan? So, let's find out. Okay, so pile number 1, bakit hindi ka makalimutan? This is a general reading, by the way. So, it means, kung general reading to, bakit hindi ka makalimutan in a general perspective tayo? Pwedeng hindi ka makalimutan ng taong mahal mo? Bakit hindi ka makalimutan ng taong mahal mo? Bakit hindi ka makalimutan ng kaibigan mo? Bakit hindi ka makalimutan ng kaklase mo? Bakit hindi ka makalimutan ng ibang tao? Maaaring tungkol sa pag-ibig, maaaring tungkol din sa pangkalahatan na buhay lang. So, pile number 1, bago mag-umpisa ang reading mo, meron isang taong kumakanta sa paligid or background. Okay? Na ang kanta niya ay yung kantang No One. Maaring ibig sabihin nito ay no one, ibig sabihin wala kang katulad. Kaya hindi kanya makalimutan pile number 1, which is you are also pile number 1, no? 1. So, tapos yung candle na nakuha mo or napili mo ay red candle, which is also symbolized about love. So, maaaring itong tao na tinutukoy natin na hindi makalimot sa'yo o hindi ka makalimutan ay isang dating karelasyon mo. Okay, let's say ex-partner mo, pile number 1. So, bakit hindi kanya makalimutan pile number 1? Unang-una, wala ka daw katulad, pile number 1. Nag-iisa ka lang daw sa mundong ito na nakilala niya na ang lagi niya sinasabi, walang katulad. No one love me like you do. Parang ganun ibig niya sabihin. So, maaaring meron kang naging karelasyon, parang number 1, at nagkahiwalay kayo, at isa sa mga naging karelasyon mo, o let's say yung first love mo, kasi parang first love ka niya, ikaw yung una niya sa lahat. Kaya parang hindi ka niya talaga makalimutan, parang number 1. Okay? Tapos, sinasabi din sa akin, na pile number 1, ang pagmamahal mo daw sa kanya ay kailanman ay hindi magbabago. Okay, pile number 1. At, kung napansin mo kanina, nung binubuksan natin tong kandila mo, nung sinisindihan ko, ang lakas ng apoy pero hindi siya nasindi agad. Sa pangalawang beses siya nasindi agad. So, ibig sabihin nito, pile number 1, mukhang meron talagang nangyaring misunderstanding, maaaring misunderstanding sa inyo, na maaaring nagkaroon pa nga ng second chance eh. Kumbaga, ibig sabihin, pile number 1, maaaring magkarelasyon kayo dati, tapos naghiwalay kayo, tapos nagkabalikan kayo ulit. Merong second chances na nangyari. Okay? Pero, parang hindi rin ata nagtagal. Okay? Parang komplikado. Pero, paano ba sasabihin to? Kasi parang, nandun naman yung love nyo sa isa't isa. Kaso nga lang, parang may mga hadlang. Okay? Parang may mga hadlang, na hindi naman sa inyong dalawa talaga yung hadlang eh. Parang, outside your relationship yung hadlang. Okay, pile number 1. At saka kung mapapansin mo, pile number 1, itong kandila mo, kanina ko pa to, iniikot-ikot at pinapasindi. Kung papansin mo kanina, yung sa dulo niya ay nakahaba pa din. Pero ngayon, bumaluktot na siya. So, parang nag-waiting pa siya or umaasa pa. So, pile number 1, mukhang umaasa pa yung ex-partner mo na maging kayo ulit. Umaasa siya na magkabalikan kayo ulit. Na maging maayos kayo ulit. Kasi nga, wala ka daw katulad. Kaya, sinasabi niya, bakit hindi ka daw niya makalimutan? Eh kasi nga, wala ka daw katulad. Nag-iisa ka lang. At saka, ang lagi niya sinasabi, wala kang katulad, nag-iisa ka lang. Pile number 1. Okay? So, pile number 1, yun yung unang reading natin for today sa bakit nga ba hindi kanya makalimutan. So, mamaya, gamit yung mga cards natin, i-confirm natin kung yung message na ibinigay ba sa akin ngayon ay same with the message na ibinigay sa atin mamaya sa cards. Okay? So, ang sinabi ngayon ay hindi kanya daw makalimutan. No one love you like you do. Parang ganon. Tsaka, ex-partner mo to or naging karelasyon mo.
Okay, so pile number 1, that is the first reading sa ano natin today. Okay, so papatayin ko lang muna to. Okay, ang tagal pa mapatay. Parang ayaw niya talagang bumitaw pile number 1. Okay, ayan. Ayan ang usok niya, pile number 1. Ayaw niyang bumitaw. Okay, parang, ayun, napansin ko pile number 1, dalawang lines. Parang kayo yan. Hindi kayo naka-intertwine. Parang magkahiwalay. Tingnan mo. Ayan o. Pile number 1. Nakita mo yon? Dalawang linya. Okay, hindi magkabuklod, magkahiwalay. So, maaring ngayon, ang estado ng buhay ng dalawa ay magkahiwalay kayo, or maaring naghiwalay nga talaga kayo. So, ito yung candle mo, pile number 1. Now, let's proceed to the, luyo lang natin dito, sa cards naman. So, gagamit tayo ng cards, pile number 1. Okay, ngayon naman, pile number 1, let's confirm, or let's have another message. Bakit mesh? Messages sa reading natin today, kung bakit nga ba hindi kanya makalimutan agad. Okay, alamin natin bakit. Bakit nga ba hindi niya makalimutan si pile number 1? Okay, the High Priestess. Okay, High Priestess. Maaring magaling ka magdesisyon sa buhay, pile number 1. Maaring most of the time, sa relationship niyo, parang ikaw lagi yung nagde-decide kung ano yung makakabuti para sa inyong dalawa. Nung magka-relasyon pa lang kayo. And naging maayos naman lahat base sa mga desisyon na ginawa mo. So, walang naging problema. Ngayon, dahil in reverse to, ibig sabihin, ngayon na wala ka na sa buhay niya, ay hindi na siya makapag-desisyon ng maayos. Maaring magulo ang isip niya. Hindi siya makapag-decide kung, oo ba, hindi? Gagawin ko ba to? O ibang gagawin ko? Nahihirapan siya nung mawala ka sa kanya. Okay, pile number 1. Kaya hindi kanya makalimutan, pile number 1. Kasi kumbaga, ang laki din ang naitulong mo sa buhay niya. Lalo na sa pagdidesisyon. Okay, next. This is 10 of Pentacles. Ay, mukhang ang laki nga nang naiwan mo sa kanyang ano. Okay, maaring dati, ikaw pa nga tayong tumutulong sa kanya in terms of financial eh. Kaya, ay parang hindi kanya talaga makalimutan pile number 1. Kumbaga sa ano, alam mo yung sinasabi nila, yung nakahiga ka na sa kama, tapos, nung nagloko siya, gumawa pa ng kasalanan, edi naghiwalay sila, ngayon nakahiga na siya sa sahig. Okay? Yung ganong kasabihan ng mga matatanda. So, ibig sabihin, nung naging kayo, nung partner mo siya, okay lahat sa buhay niya. Wala siyang problema iniisip. Kasi ikaw lahat ng tatrabaho eh. Ikaw lahat yung nag-aasikaso. Ikaw lahat yung nagdidesisyon, lalo na in terms of money. Baka ngayon, hindi naman ibig sabihin nito na ikaw lang yung source ng pera o ikaw lang yung source ng finances niya. Baka ibig sabihin din dito kasi may decision dito. Baka in terms of finances, ikaw yung magaling mag-budget, ikaw yung magaling mag-asikaso pagdating sa pera. Okay, kumbaga hindi nasasayang yung effort niya sa pagtatrabaho or sa pagtatrabaho niyo kasi marunong ka maghawak ng pera. Pero ngayon dahil wala ka na sa buhay niya, nahihirapan siya. Okay, parang nauubos lang yung pera niya sa walang kwenta. Ganun. So, ang laking impact sa'yo. At saka maganda ka. Okay, isa doon, pile number 1, bakit di kanya makalimutan? Kumbaga na sa'yo na lahat, pile number 1 actually, no? Parang na sa'yo na lahat. Para sa kanya, kaya nga sabi niya, no one, okay? No air, no? Kumbaga, nung nawala ka sa buhay niya, nawala lahat, parang wala na siyang buhay. Okay, parang ikaw yung source ng buhay niya, pile number 1. Kasi nga sabi nga niya, no one like you. Okay, wala kang katulad. Kasi nga, ang galing mo na sa buhay, madiskarte ka, magaling kang humandle ng buhay mo, magaling kang magdesisyon. Bukod pa doon, bukod sa matalino ka na maganda ka pa, pile number 1. Kaya nga sabi nga, wala kang katulad, pile number 1. At yun ang pinakadahilan kung bakit hindi kanya makalimutan. Okay, pile number 1. So, it's a confirmation, pile number 1, na ex-lover mo to, or ex-partner mo, itong tinutukoy natin na hindi ka makalimutan. Okay? Or pwede din naman, kung hindi to partner, pwede sa family, pero mas nakikita ko dito parang partner. It could be na babae ka ngayon, na nakikinig sa akin, at ikaw yung tinutukoy niya hindi kanya makalimutan. Kasi maganda ka daw, financially stable ka na din, kumbaga okay na kayong dalawa. Pwede na kayo mag-build ng sarili ng family. Pero nagkaroon ng misunderstanding, ang nakikita ko dito, may problem. So, ayun. Okay, Queen of Wands, diba? Ikaw na talaga, pile number 1. Ano pa? King of Wands. Pile number 1, meant to be kayong dalawa. Pile number 1. Okay, if you were asking pile number 1, kung, pile number 1, tingnan mo to, na. Si Queen of Wands, nakatingin dito sa side, at si King of Wands, nakatingin dito, nagkatinginan silang dalawa. Nakita mo yung position mo. Ikaw yung position mo, diretso ang upo mo, pero nakatingin ka sa side. Siya talagang nag-side siya ng upo, para tumingin sa'yo. So, ibig sabihin, pile number 1, talagang nag-aasam pa siya. Umaasa pa siya na bigyan mo siya ng chance. Ngayon, pile number 1, baka tinatanong mo sa iyong kaisipan na kung sakaling maghihingi siya ng chance ulit, bibigyan ko pa ba siya ulit? Kasi parang nagkaroon na kayo ng second chance na eh. Parang kung bibigyan mo siya ng chance ulit ngayon, parang hindi yun ang second chance. Parang meron na ng una. So, base sa nakikita ko sa reading natin ngayon, pile number 1, hindi ko muna i-confirm sa inyo kung pwede bang balikan mo na siya ulit. Pero sa nakikita ko dito, possible. No? Kasi, bagay kayo eh. Isang Queen of Wands at isang King of Wands. Compatible kayo sa isa't isa. Pile number 1, kung tutuusin. Perfect, kumbaga, parang power couple.
Parang, ang ganda yung tingnan dalawa. Pero parang, meron talaga nagkaroon ng hindi magandang pangyari sa'yo. And that's what I want to know. So, let's find out kung ano yung hindi na, ano ba yung naging problema? Page of Cups. Oh! Mukhang merong, okay. Dami naman. Nine of Wands, the Devil, Knight of Pentacles, Ace of Swords. Okay. Meron bang habit tong taong to na hindi maganda? Pile number 1, kaya iniwan mo siya. Baka naman meron siyang habit na ginagawang hindi maganda, pile number 1, kaya mukhang iniwan mo siya. Okay? Kasi parang iput an end on talaga sa relationship na to talaga. Pinurso mo na hiwalayan siya eh. Noong una, nagka-contemplate ka pa lang. Kasi dahil dito, kaya kayo nagkahiwalay, kaya mo siya iniwan. Dahil dito. Maaaring meron siyang addiction na, okay? Or maaaring meron siyang bagay na ginagawa na hindi maganda. Okay, I don't know kung ano yung hindi maganda na yon. Pero nakikita ko dito sa cards na to, parang possible na ikasira ng buhay niya eh. Kung hindi nga ayusin. Kasi tingnan mo, ito siya. Ito dapat kayong dalawa. Pero parang nagkakaroon ng problem itong si boy. Ang nakikita ko dito pile number 1, ang may problema dito hindi ikaw eh. Siya ang may problema. Ibig kong sabihin, sa relationship nyo, wala naman talagang problema kung tutuusin eh. Pero ang nagiging problema dito, parang yung personal growth sa isa't isa. Kasi ikaw nga, di ba, sabi nga dito, stable ka na, okay ka na lahat. Pero yung partner mo or ex-partner mo, siya ang may problem. Siguro may pagkaisip, bata pa siya. Or possible din na minsan meron siya mga tendency hindi magandang ginagawa. Okay? So, I don't want to, dig deeper pa kung ano yun. Kasi mukhang, maaaring hindi rin talaga maganda. Okay? Kaya kung tanong mo sa isip mo kanina ay, pwede mo ba siyang balikan? I think, you need to, pag-isipan mo na mabuti. Kasi at the back, ito yung sa pinakadulo ng cards mo. Strength. Siguro, ibalik mo muna yung strength na meron ka ulit sa sarili mo. Kasi mukhang, ang hirap pa amuhin ng isang leon, di ba? Or itong hayop na to. Maaaring ito yung partner mo, ikaw to. Imagine parang ang style, parang Beauty and the Beast. Ano pa ba? Bad Boy and the Good Girl. Parang ganun style ng dalawa, Kumbaga ikaw okay na nga. Siya lang talaga may problema. Siya ang may problema. Si boy ang may problema. Okay? So, let's use another cards. So, bakit hindi kanya makalimutan? Kasi nga, nung nawala ka sa buhay niya, wala na lahat ng source niya. Okay? Purification and detoxification. It's time to release physical and energetic toxins from your life. So, tama lang yung ginawa mo pile number 1 na iniwan mo siya. Kasi, siya ang toxic sa buhay mo. Okay? At, ang tanong kasi natin sa reading, bakit hindi kanya makalimutan? Kasi nga, noong mga panahon na dyan ka sa buhay niya, hindi niya nare-realize na ang toxic ng buhay niya. Kasi nga, ikaw yung laging taga-ayos, taga-linis, ganon. Kumbaga, pinapaganda mo pa rin kahit pangit na. Pero nung nawala ka, doon niya na-realize yung halaga mo. Okay? Which is the best thing that you did. No? Next, multifaceted. There are many layers and dimensions to the situation or persons you are asking about. Okay, pile number 1. So, mukhang, if you were asking kung magiging kayo pa ba or kailangan po ba siyang balikan, I think, sabi nga dito, purify, detoxify. Kumbaga sa buhay natin, kailangan muna natin mag-release ng mga toxic sa buhay natin. Alisin muna natin sa buhay natin yan. Same goes with the people around us. Kung sa tingin mo toxic yung tao na yun, iwanan mo muna siya, iwasan mo muna. And I think itong taong to, medyo may pagka-toxic talaga. So, it's better na wag mo muna siyang kausapin for the meantime. At kung itong taong to, tinatanong mo kung possible ba magkatuluyan kayo ulit. So, what I can say is, pahinga muna, Pahinga muna. Sabi ko nga kanina, this is not the second time around kung sakaling bibigyan mo siya ng chance. Kasi mukhang madaming beses mo na siyang binigyan ng chance. Pile number 1. Kaya nga hindi kanya makalimutan kasi ilang beses mo din naman siyang inintindi. Okay? So, pile number 1. At the same time din pala, pile number 1. Habang binabasa ko yung reading mo. Same goes, meron dito sa background na kumakanta. And then, ang kanta niya is, mahal ko o mahal ko o mahal ako. So, maaring nagko-contemplate ka ngayon pile number 1. Mukhang meron kang agam-agam. Maaring meron ng, syempre maganda ka, pile number 1. Maaring meron na naniligaw sa'yo ngayon. And then, parang sinasala mo kung iti-take ko ba tong, alam mo yun, yung parang bigyan ko ba ng chance to or hindi. Or ito pa rin ex ko. Ang nakikita ko dito pile number 1, ang pinaka-message sa'yo is, ipahinga mo muna. Okay, pile number 1. Huwag kang padalos-dalos. Kasi pile number 1, walang kawalan sa'yo eh. Okay ka na eh. On the go na eh, mag-ready ka na eh. Pero ipahinga mo muna, okay? Kasi sabi niya dito, hindi ka niya makalimutan kasi nga, ang laki ng ambag mo sa buhay niya. At nung nawala ka, nawala din lahat. Okay? Ano ibig sabihin ng wala ang lahat? Ibig sabihin,
yung will niya na mabuhay, yung passion niya sa mga ginagawa niya sa buhay niya, kahit siguro trabaho niya, napabayaan niya, yung mga ganun. So, pero hindi ibig sabihin nun na nakikita mo siyang malungkot ngayon dahil iniwan mo siya, bibigyan mo na siya ng chance agad. Hindi ganun yung parang number 1. Hayaan mo din yung taong gumawa sa'yo ng hindi maganda, iniwan mo, at hayaan mo siyang matutuhan yung dapat na matutuhan niya doon. Okay? Huwag mo naman ding, dahil naawa ka, ayan ka na naman, babalikan mo na naman. Pahinga ka muna. So, pile number 1, lineage of the rose, moved by the goddess, here for this, soul called Godder. Okay. So, ang sinasabi sa iyo ngayon, pile number 1. Di ba sabi ko nga, hindi ka niya makalimutan kasi you are the one. Nag-iisa ka lang. Ngayon, dahil ang dami yung ginawang hindi maganda sa iyo sa buhay mo, ngayon naman tinatawag ka ng mga spirit guides mo to protect yourself, to distance yourself from bad people or toxic people, even situations. At sinasabi din dito na it's time to meditate again, to pray. Kumbaga hindi ko naman sinabing magiging single ka habang buhay kasi hindi yun na nakikita ko sa'yo. Pile number 1. I can see na you can build your own family someday. But for now, I think you're better by yourself muna. As of now. Okay? So let's find out more. Brothers of the Rose, sacred masculine, honor, protection, support. Pero this is in reverse. So meaning, wala nga muna sa time para to build your own family. Sabihin na natin, hindi pa siya ngayon, hindi pa sa ngayon ang pag-build ng family for you. Okay? Kasi nga, I think, bago-bago lang to, yung breakup, or yung wound na iniwan sa'yo ay nandyan pa din yung sakit. So, I think, it's not that easy to let go pa. So, I think, yun munang kailangan mong ayusin. Okay? Pero confirm natin na, it's confirmed that this is your ex-lover, and hindi ka niya makalimutan. Ang sagot sa reading natin na bakit hindi ka niya makalimutan kasi nga nag-iisa ka lang. You're the one. And nasa iyo na kasi lahat eh. Okay, the Emperor pero in reverse. So meaning, ang hirap ng buhay talaga niya ngayon. Grabe. Alam mo yung tinatawag nilang parang karma. Dinadanas niya talaga ngayon. Ace of Swords. Okay, ang gulo ng utak niya ngayon. As in, kasi spiral way. Talagang, ang hirap ng dinadanas niya. Magulong-magulo ang isip niya. Kasi nga, ikaw yung ikaw yung taga-ayos ng gulo. Ikaw yung taga-linis ng dumi. Ikaw yung taga-isip ng solusyon. At madalas ikaw yung taga-gawa eh. Ikaw pa yung gumagawa. So, ang hirap talaga nun, diba? Lalo na kung tamad yung lalaki. Next, 6 of Pentacles. Okay. So, dito, bakit hindi kanya makalimutan? Kasi nga, matulungin ka sa kanya. You are so helpful. Imagine, you're doing wife duties in the price of girlfriend. Parang, you're doing something na beyond as a girlfriend duties. Parang pang-asawa ka na eh. Parang wife material ka kasi eh. Kaso yung ex mo, which is itong partner na tinutukoy natin ngayon, ay hindi siya pang ganung material. Okay? So, this is not a gender basis naman, no? So, pwedeng vice versa. Same goes sa mga babae. Kung lalaki ka nakikinig ngayon, kung you are part of the LGBTQ plus IA, so, it doesn't matter kung tulang ba sa lalaki na tinutukoy ko, no. It could be in the terms of other way, no? So, maaaring ganun. Possible pile number 1. So, hindi kanya makalimutan. Simple lang. You are everything. Ito na. 7 of Swords. Mukhang magtatangkang bumalik sa ito ulit. Pile number 1. At gulo ang ibalak nito sa'yo. Bibigyan lang kita ng warning. Pile number 1. Okay, this is a warning for you. Pile number 1. Hope you listen very well. This is a serious matter. Kasi nakita ko tong 7 of Swords. Kita mo ba? Nakita mo ba yung hawak nitong guy? It's a sword. Medyo malabo ate. Wait lang. Ano ba ito lininawin? Ayan. Kita mo ba? It's a sword. Pile number 1. Hindi naman kita tinatakot, no? Pero, ang pinaka-best masasabi ko talagang dapat mong gawin, iwasan na muna tong taong to. Kasi hindi maganda yung nabibigay niya sa yung dulot sa buhay. Possible, bumalik siya, tapos pilitin ka niya. Pilitin niyang makipagbalikan sa'yo. Tatakutin ka pa nga niya eh. Baka takutin ka pa niya. So, pile number 1, as much as possible, iwasan mo yung mangyari. Paano maiwasan yun? First, make sure na wala ka ng contact talaga sa kanya. Kung kailangan mo siyang i-block, i-block mo na. Kung kailangan mo mag-deactivate ng account mo, sa Facebook man yan, or any social media, or whatever na may communication kayo, Instagram, Twitter, X, whatever they call that, ano man mga yan, i-block mo na siya. Okay? As much as possible, if I were in your situation, make sure na hindi ka na rin makikipag-collaborate doon sa mga taong kakilala niya. Kasi medyo kakaiba tong taong to eh. Di ba nga lumabas kanina dito yung The Devil? Ang nakikita ko kasi dito pile number 1, sa totoo lang, okay. Di ba kanina sabi ko, I don't want to dig deeper sa reading natin when it comes doon sa reason kung bakit kayo naghiwalay, at the same time, ano ba yung personal na problema niya na nasa kanya mismo. Pero I'll give you some na, no? Sasabihin ko na kung ano yung iba ko nakikita doon. May tendency kasi siyang manakit.
File number 1. I think nakita mo yon. I think aware ka doon. Kasi matalino ka eh. Marunong ka makiramdam ng maayos, file number 1. Di ba nga ikaw yung nagdidesisyon sa relasyon nyo? So, nakita ko doon, file number 1. Nakita ko na nakita mo yung bagay na sa tingin mo hindi makakabuti pagdating ng panahon. May nakita kang ginawa niya or ginawa niya sa'yo na hindi talaga maganda. At mula doon sa pangyayaring yon, napag-isip-isip mo na kailangan kong hiwalayan tong taong to. Okay, file number 1. Kasi parang alam mo, may kamukhang kwento to sa inyo. I don't want to name yung personality, you know? Parang may kamukha siyang kwento. Hindi ko alam kung nakikinig ka sa akin ngayon, kaya parang nagko-connect yung reading natin sa'yo. Kasi meron kasi recent na kwento na about sa binugbog dahil sa selos ng partner. Yung parang nabasag, as in, not literally basag na basag yung mukha, pero parang nabugbog din yung mukha yung pinaka natamaan kasi nga dahil sa selos. Okay? Tapos, nakita ko din na parang gusto makipagbalikan ng guy sa kanya. Kasi parang fiancé na niya eh. No? Parang, yun ang tendency. Parang ganun yung situation. And then, a lot of people, kasi na social ano din to eh. Kumbaga, personality din to talaga. So, may mga nagko-comment din na, huwag na daw balikan kasi nga, baka kwento ka na lang daw, baka maging kwento ka na lang after. Which is tama yun. Totoo yun. At kung i-relate natin sa reading mo, file number 1, nakikita ko may ganung tendency si guy. So, tama lang na iniwan mo siya. Di ba kanina, habang sinasabi ko na, oy, ikaw yung Queen of Wands at siya yung King of Wands, bagay talaga kayo. Na si sense ko, na nasa isip mo, tinatanong mo, o gusto mong itanong sa akin, kung possible ba na magkabalikan kami. Kasi medyo may kilig ng konti eh. Pero hindi. Di ba kanina sabi ko, hindi ko pa masasabi. Pero possible. Nasa sayo yon. Pero nung tinignan natin yung reading niya, hanggang tumatagal. Kasi may nafe-feel akong nagko-contradict. Kasi parang ikaw din mismo, parang ayaw mo na eh. Pero syempre, dahil mahal mo, parang minsan, parang nauutsok ka. Pero better, wag na lang. Ang dami ko sinabi, no? Ang gusto ko lang iparating sa file number 1. Better na you build yourself again. Maganda ka, matalino ka, financially stable ka na. Darating at darating sa buhay mo. Kung may nakalaan na tao para sa'yo. Darating at darating yan. At isa lang ang sigurado ako ngayon sa reading natin, file number 1. Yung taong iniwan mo, yung taong nanakit sa'yo, emotionally or physically man yan, hindi siya yung the one mo. Hindi siya yung para sa'yo. So, kahit lumod siya, magmakaawa, takutin ka niya, huwag kang magpapadala sa emosyon mo. Okay? Stand your ground. Panindigan mo na ayaw mo na sa kanya, panindigan mo na hindi mo na siya babalikan. So that is a message / a warning for you. Ano bang possible na mangyari kung sakali magkabalikan kayo? Oh, baka na magtatanong ka, okay. May ilan sa inyo nagtatanong na. Sige, I will answer that question, okay? Wait lang. May nagtatanong sa inyo, ano ba daw possible na mangyari kung magkabalikan kayo? Diba sinabi ko na nga kanina, possible na hindi maganda, at dahil nga meron ano dito, so possible na, ayan, the sun. Kita mo, the sun in reverse. This is not upright, this is in reverse. So meaning, eto lang, sinagot na yung tanong mo. Ikaw na nagtatanong ngayon, this is a general reading. Madaming nakikinig ngayon sa akin. At isa sa mga nakikinig sa inyo ang nagtatanong kung ano bang pwede mangyari kung balikan ko siya. Ano bang pwede mangyari sa akin? Diba? Ang sun, nagbibigay ng buhay. It's a reminder for us when you see sun na, ay, buhay ako ulit. Naka-in reverse. So, possible hindi ka na mabuhay. Okay? I will be honest to you na. Diretsahan na to. File number 1. Kapag binalikan mo tong taong to, nakita mo to, may light, pero dark ang nandito. Possible, wala ka ng light na makikita sa buhay mo kasi possible na it's either may mangyaring di mas ganda sa'yo pero mabubuhay ka pa din, or baka wala na talagang buhay. So, again, this is a message / a warning for you, file number 1. Bakit hindi ka niya makalimutan? Kasi nga, you're the one. Nag-iisa ka na nga lang daw sa buhay niya. Kasi ikaw lang naman talaga nakakatsaga sa ugali niya. Wala nang iba. File number 1. Pero huwag kang kikiligin doon. Huwag isipin nyo na parang, oh, sige, magbalik kami ulit. Nakakakilig naman. No. Okay? Mangilabot ka, file number 1. Matakot ka. Kasi yun ang kailangan mo maramdaman ngayon. Dahil kung ang mananaig na pakiramdam sa iyo ngayon ay yung kilig, yung in love ka pa din, yung naawa ka pa din, ay nako. Possible, balikan mo to tapos, baka ito na rin yung huling pakikinig mo sa akin. So, file number 1, again, this is just a guidance, no? Hindi naman to, walang sapilitan to file number 1. Hindi ako nananakot, hindi kita tinatakot. At hindi ka dapat matakot. Okay? Pero I want you to be aware. Kaya to sinasabi sa'yo ngayon, kasi mangyayari pa lang. So, bago pa mangyari, ingatan mo na yung sarili mo. Umalis ka ng bansa, mag-travel ka, kung huwag mo ipapaalam kahit kanino kung nasaan ka. At may ito maganda file number 1 ha, make sure na lagi kami kasama. Kung saan ka man pupunta lagi, dapat lagi kami kasama. Siguraduhin mo hindi ka nag-iisa. No, file number 1. So, file number 1, this is all your reading. I know it's kind of an exhaust kind of reading na medyo nakakapagod, nakakagalit, nakakainis, mixed emotion. Pero at the end, this is for your benefit. Kasi, this reading, binigyan ka na ng reminder. Okay? Hindi lahat nakaka-receive ng reading na to. Kaya, if you were one of the
people who are watching and listening to my videos na hindi pa nakasubscribe. Better yet, you subscribe in my channel na, so you will not miss any reading or possible messages na pwedeng makatulong sa buhay mo. So, again, thank you, pile number 1, for listening, and I hope, pile number 1, you can still hear the next readings that I will be posting, no? Pile number 1. So, ayusin mo buhay mo. Pag iniwan mo na, iniwan mo na. Pag tinapon mo na, tinapon mo na. Huwag mo na babalikan pa. Okay? Kasi there will be a new person na darating sa buhay mo. And for sure ako, hindi yung dati mo. Okay? So, pile number 1, that's all. Thank you for listening. And we'll see and hear each other again next readings. Bye! Hi, pile number 2. For those who chose pile number 2, this reading is for you. So, pile number 2, bakit nga ba hindi ka makalimutan ng tao na mahalaga sa'yo? Parang partner na naman sasabihin ko. Bakit hindi ka nga ba niya makalimutan? Bakit hirap siyang kalimutan ka? Pile number 2. So, let's find out. So, pile number 2, may bago tayong gagawin sa reading natin ngayon. As you remember, yung mga past readings ko, we start lagi sa sa reading natin with the cards, okay? But now, we'll start muna lighting this candle, okay? So, you chose the yellow candle, pile number 2. Okay. Kasi kanina sabi ko, ba't di kanya makalimutan taong to? So, possible, hindi naman to partner. Pero, let's see. Let's find out. So, bakit hindi kanya makalimutan? Pile number 2. Okay, mabilis siya nag-light. Mabilis. Okay. Pile number 2. Oops. Namatay siya. Pile number 2. Okay. So, we'll, natin ulit. Wait lang. So, it's akong may mali nun. Kasi hindi ko napatay yung electric fan. Sorry, pile number 2. Okay. So, sisinding natin ulit. So, pile number 2. Ito po. Bakit hindi kanya makalimutan agad? Pile number 2, ang nasisense ko naman sa reading mo, pile number 2 ay, wow, ang tibay ng candle mo, parang ayaw maubos. So, ano siya, pile number 2? Possible, hindi naman to about sa love life. Parang hindi isang tao. Parang, wait lang. Okay, tama. Okay. Okay. So, pile number 2, possible itong reading na to, bakit hindi kanya makalimutan? Kasi daw, you were the light sa buhay niya. Tingnan mo kung, kanina, doon sa unang reading, ang bilis maubos. Parang ang bilis umano ng light. Ano kasi yun? Parang ang bilis agad. Basta yun na yun. Okay? Parang ang bilis yung, agad yung candle. Okay? Hindi ko masabi, gusto kong sabihin. Parang number 2, ano ba yun? So, parang number 2, nakikita ko dito, isa ka sa mga naging ilaw niya sa buhay niya, kaya hindi kanya makalimutan. Kasi ang tindi, standing strong. Kumbaga, ang sinasabi dito, iba din yung light na binigay mo sa kanya. Ang galing talaga, pile number 1. Ay, sorry, pile number 2. Okay? Baka nakikinig ka. Baka may nakikinig dito na galing sa pile number 1. Okay? So, pile number 2, iba yung light na binigay mo sa kanya. As in, iba, standing siya, Ang galing. Yung kanina, ang bilis talaga. Pero ito, wow. So, amazing. So, tsaka, wala pang tulo, Ayun, meron na. Ayun, may tulo na siya. Okay. So, pile number 2, bakit hindi kanya makalimutan is, you were the light sa buhay niya. Mukhang kang tao, pile number 2, chill ka lang. Hindi ka yung problematic kasama. Hindi ka yung klase ng tao na pagkasama parang laging pinoproblema. Parang ikaw yung klase ng tao na yung problema ng iba, pinoproblema mo din. To the point na ikaw na naggagawa ng solusyon doon. Kaya parang ikaw nagbibigay ng ilaw, buhay sa iba. Kaya hindi kanya makalimutan. Or sila. Kasi mukhang hindi lang isa yung tinutukoy dito, pile number 2. Okay, mukhang 7. Wow, ang dami, 7. So, pile number 2, mukhang 7 sila. Ayun, nakikita mo yung, nawala na. Yung, kanina, mukha siyang 7. So, mukhang 7 na tao ang hindi ka makalimutan basta-basta. 7 daw sila. So, possible ito ay kapamilya mo, kaibigan, katrabaho, or pwede din naman partner mo. So, let's find out later. Pero ang nakikita ko dito, iba ka ang light na binibigay mo sa kanila. As in, nagbibigay ka ng liwanag sa buhay nila. Kung baga nung simulan dumating ka sa buhay nila, nagbago lahat. You're like a blessing to them. Kaya, hindi ka niya makalimutan, hindi ka nila makalimutan. Yun ang dahilan. Kasi, you were the light. Okay, so I'll just papatayin ko lang tong apoy. Pile number 2. Okay. Now, you can see. Wow. Pile number 2. Alam mo saan ako na-amaze talaga sa'yo, pile number 2. Alayo ng pangyayari sa'yo tsaka sa unang reading. Kasi kanina, ang dami ng usok. Alam mo, pag pinatay mo yung candle, yung white na usok na lumalabas. Sa'yo wala. Ang bilis na wala. Kasi doon sa unang reading, ang tagal Sa'yo wala. Tapos tingnan mo anong na buong number. Number ba to? 9? Kasi kanina naka 7 figure to Tapos pumaluktot lang siya. So, nakaka-amaze pile number 2. Kasi, unang-una yung usok. Wala kayong usok na lumalabas na matagal. Kanina meron talaga sa imong pile. So, nakaka-amaze ka lang. Pile number
2, ibig sabihin, totoo na light lang talaga ang binibigay mo. Hindi usok sa buhay nila. Hindi ka isang usok, kundi isa kang light talaga sa kanila. Kasi, nung pinatay ko na yung ilaw, wala na naging usok. Ibig sabihin talagang liwanag lang ang binibigay mo sa mga taong tutumigil sa'yo. Hindi ka nagbibigay ng problema sa kanila. Kaya, hindi ka nilang makalimutan basta. Okay, Wheel of Fortune, o, diba? Para kang blessing talaga, para number 2 sa buhay nila. Kaya, hindi ka nila basta makalimutan. Sila ang dami nila. Okay? Siguro ang birthday mo 7, or lucky number mo 7. Okay? Or may 7 tao sa buhay mo na mahalaga sa'yo. Page of Wands, matured ka ng tao. The Star, oh. Okay. Ano pa? 5 of Swords. Okay, so pile number 2, bukod, ito yung mga karakteristik na nakikita ko sa'yo. Kung bakit hindi ka niya makalimutan. Kasi nga, you're the kind of person na light sa buhay nila, at hindi ka rin taong ma-issue. Totoo kang tao. Okay? Knight of Swords. At saka pile number 2, although may nakikita ko dito na the Star, ibig sabihin, pero naka-in-reverse kasi siya. Okay, so possible nung nawala ka sa buhay nila. Kasi nga, di ba liwanag ang binibigay mo sa kanila? Parang sa buwan. Kapag gabi, sino bang nagbibigay ng liwanag? Di ba yung buwan? At saka nakakadagdag din yung star. So, nung nawala ka sa buhay nila, parang nawala sila ng ningning sa buhay nila. At ikaw yung ningning na yun. Clearing negativity, release negativity from within or around you. So, pile number 2, sabi ko nga kanina, you are the light of the group. So, nung nawala ka sa buhay nila, parang wala na yung positivity. Wala na yung, alam mo yung tipong, parang sa grupo, ikaw yung masayahin, ikaw yung laging nagpapatawa. Chill ka lang talaga, pile number 2. Okay? Kaya hindi ka nila basta makalimutan talaga. Okay? Ano pa? Madala ba to? Titanium, rainbow, multifaceted, there are many layers and dimensions to situation or person you're asking about. Garnet, purification and detoxification. It's time to release physical energetic toxins from your life. So, possible nga na madami ang tinutukoy dito. Kaya, hindi mo ma-figure out. Hindi natin ma-figure out dito kung sino ba dito talagang tinutukoy. Kasi possible na madami sila na nakakamiss sa'yo. Kasi nga, kakaiba ka eh. Hindi ka tulad ng iba. As in, hindi ka tulad ng iba. Kasi parang ang dami nilang nakilalang tao. Nakatulad mo, isa itsura siguro, pero yung ugali, wala kang katulad. So, the sacred union, beloved within inner and outer relationships, pero naka-inverse. So, nung nawala ka sa buhay nila, parang wala nang kwenta yung mga relationships na meron sila. Okay? Sila. Lagi kong sinasabi sila. So, ibig sabihin, hindi lang isang tao to. Okay, pile number 2. Wait lang. Gusto mo kakita ng card. Ano ba to? 8 of Cups. Letting go. Letting go, tapos naka-inverse. So, maaaring hindi sila makapag-let go sa'yo. Okay? Ano ba ginawa mo sa kanila pile number 1? Ay, pile number 2. Sorry. Mukhang may nakikinig sa reading mo ngayon sa pile number 2 na galing sa pile number 1. Ano, di ka pa rin move on ka na kung galing ka sa pile number 1. The wheel but in reversed. Di ba kanina may wheel of fortune dito? Upright. Nung nandun ka sa buhay nila, parang ang swerte mo. Pero nung nawala ka yan, minalas sila. Sorry for the word pero yun ang term kasi nila. Sinasabi ko yung term na sinasabi nila. Kung ano yung voice out mong message sa inyo, yung words na sinasabi din nila. So, justice, ayan. Mukhang, siguro earth sign ka. Okay? Mukhang ano ka, fair ka sa lahat ng bagay. Kaya gusto ko ng mga tao. Hindi ka bias. Kaya hindi ka nila makalimutan. Ano pa? 9 of Wands. Matapang ka. Okay? You can stand it alone. Kaya mo kalabanin lahat kahit siyam sila, ikaw lang mag-isa. Or 8 sila, ikaw lang mag-isa. Kaya mo. Matapang ka. Okay? Pile number 2. 5 of Swords. Matapang ka nga, 5 of Swords. 5 of Swords to, Ibig sabihin, itong taong to, stress nung nawala ka sa buhay niya. Kasi nga, ikaw yung kanyang tagapagtanggol. Okay. Isa ka palang hero, pile number 2. So, pile number 2. Kung mapapansin mo, bakit hindi ka nila makalimutan? Parang all about doon sa mga nagagawa mo sa kanila, no? Parang, may nakuha ka ba? May bumalik ba sa'yo? 6 of Wands. Okay. Okay. May bumalik naman pala. Okay, atawag dito, nare-recognize naman nila yung mga ginagawa mo. So, hindi naman useless yung mga tulong na ginawa mo sa kanila because they recognize it. They appreciate naman niya. They appreciate you. Okay, baka nga nire-recognize ka pa nila in a public setting eh. Okay, so that's good. Good to know. For Pentacles, are you a matured woman na ba? Or a matured person? Okay, mukhang may pinangangalagaan ka dito. Kasi mukha kang protector. Tingnan mo to. Si 9 of Wands. Mukhang protector ka kasi. Pile number 2. Kaya hindi ka nila makalimutan basta-basta kasi nga, mukhang tagapagtanggol ka talaga. You are protecting everyone in your life. Okay? Tapos talagang ipagtatanggol mo sila. Kaya hindi ka nila makalimutan. Sila, sino ba itong sila na to? Sige, yun ang alamin natin. Sino ba sila? 6 daw sila. Pero kanina may nakalagay doon na 7. So, 7 siguro tayo kasama ka na doon. Okay? So, 6. Sino yung mga taong to? Sino po? Ay, sino? To, ano to? The world. Okay. Ito daw yung mga taong circle of friends mo siguro.
na nasa paligid mo lang, pwedeng family. So, di ba tinatanong natin, sino tong mga tao na to na hindi ka makalimutan? Ay, nandito ka sa loob ng isang circle. So, siguro once in a lifetime, naging circle of friends kayo. Or possible din na ka-work mo, katrabaho mo, kaklase mo, kaibigan mo, kapamilya mo. At back then, masaya ka sa kanila. Okay? Kasi masayahin ka naman talagang tao. The Emperor, okay. Meron isang lalaki na hindi ka makalimutan. Isa siyang earth sign. Okay? Maaaring mahilig siya maglaro ng chess. Tapos ang itsura niya ganito. Kaya siguro 7. Di ba kanina 6 yung lumabas? Itong 6 na to, dito siya. Sa circle of mo. Pwedeng circle of friends mo, itong 6 na to, kapamilya mo. Pero di ba sabi ko kanina to sa Kindle 7. So bakit ito yung pang 7? Si The Emperor. Kaso naka-side. Ay, naka-reverse eh. Maaaring mahilig siya mag-chess. Ganyan yung mga pormahan niya. Mahilig siya sa red or orange. Okay. Ganyan ang itsura niya. Maaari. Okay. So, possible itong lalaking to, namimiss ka din niya at hindi ka niya makalimutan. Bakit hindi ka niya makalimutan? Sige nga, doon tayo sa lalaki. Ba't hindi ka niya makalimutan? Page of Swords in reverse. Okay. Kasi parang ang laki din na naitulong mo sa kanya in terms of, ideas. Okay. Kasi tingnan mo to. Parang problem solver ka talaga. Di ba, tagapagtanggol ka nga, sabi ko kanina. So, parang marunong ka mag-solve ng mga bagay-bagay. Pwede magaling ka sa math, pwede nakalaban ka din niya sa chess. Tapos, tingnan mo to, walang daanan, ginamit niya yung sword, yun ang ginamit niya bilang daanan. Or bridge. So, magaling ka sa mga ganung bagay. File number 2. Ay, hindi ka niya makalimutan. Okay? So, in short, parang may naitutulong ka sa kanya. Ito pa, 9 of Pentacles. Kung business na, malaking kang tulong sa business niya. Matalino ka. File number 2, maganda ka din. At, resourceful ka. 10 of Pentacles. Kaya hindi ka niya makalimutan. Kasi pag-harap niya magkaroon ng family with you, si Emperor, kaso wala. Hindi naging kayo. Hindi naging kayo or naging kayo tapos nagiwalay. Parang hindi naman naging kayo eh. Siguro kung magkatrabaho kayo, parang hanggang work lang. Kung magkaibigan kayo, parang hanggang kaibigan lang kaya mo ibigay sa kanya. Kasi parang hindi ka nakafocus doon. Kasi parang ang babay ka sa lahat. So, ang ibig sabihin dito pala number 2, hindi ka kasi mahirap mahalin. Hindi ka mahirap intindihin. Hindi ka mahirap pasayahin. Kumaga, lahat ng tao may in love sa iyo eh. Okay? Kasi mabait ka, matulungin ka, masayahin ka, nagpapasaya ka ng tao. So, kaya ganun. Okay? Pero, in terms of love, parang wala kang ano sa love. Four of Wands, Two of Swords. Okay. So, yun nga, possible na gusto ko ngayon siguro maging partner in life, pero parang hindi naging kayo. Parang hindi pa naging kayo. File number 2. Two of Swords. So, parang, medyo nahirapan ka din sa pagpili, pero parang iba yung pinili mong landas. So, yun lang, file number 2. Medyo light lang yung reading sa'yo, file number 2. Unlike with file number 1. So, file number 2, what can I say is, mabuti kang tao talaga. Kaya, hindi ka basta-basta makakalimutan na kahit sinong makatagpo mo sa buhay mo. Ibig sabihin, sino man ang encounter mo sa buhay mo, iisa lang ang sasabihin nila pag nagkita-kita sila. Kilala niyo ba si file number 2? Oo. Ano yun? Mabait yun. Maganda, matalino, pagtatanggol ka nun, protector yun, masayahin, may hiling mo patawa, puro maririnig mo positive. Okay? So, napaka-light at ang positive ng reading mo file number 2. So, bakit hindi ka nila makalimutan? Yun nga, sinabi ko na kanina, you have a lot of good traits talaga. Walang duda. File number 2. At, dahil nga, you have a lot of good traits, ang dami din tao nagkakagusto sa'yo. File number 2. Pero, I think hindi ka doon nakafocus. Pero kung nakafocus ka man doon, I think hindi ka naman magkakamali sa mapipili mo kasi, magaling ka nga talaga. So, file number 2, you're good. You're very, very good. So, file number 2, that's your reading for today. If you're one of the listeners ko or watching my videos na hindi pa nakasubscribe, better yet, mag-subscribe na kayo para you can also feel the vibes of listening and watching my videos to guide you in your life and to have that assistance. Assistant ba yung tawag doon? Parang ma-assist ka sa kung anong dapat mong gawin sa life mo. Okay? So, basta yun. Chill lang tayo dito. Parang file number 2. Parang ikaw file number 2, parang chill ka, hindi mo salita. Parang hindi ka din patawa, mag-joke. So, ganun lang. So, chill lang tayo dito sa channel natin. Okay? If I need to give warnings, I need to give guidance. If I need to say something na importante, then I will say it directly to you. But for you, file number 2, all good tayo, file number 2. And hope you continue the blessings toward other people. So, kung ano man yung mga good things na ginagawa mo sa tao, sa paligid mo, ipagpatuloy mo yan habang buhay. Na sa mga ganyan ay magkaroon ng domino effect sa bawat isa. So, thank you for listening, file number 2. And to all of you who are listening right now, I hope you can share it with other people to become the light of their life para matulungan nyo din sila, especially for those who really need this reading. Thank you and God bless you, and we'll see you in our next Hear This videos again. Bye!